Sigurado ako na hindi ka pa nakakatikim ng ganitong klaseng pagkain at baka kapag nalaman mo kung anong klaseng pagkain to ay hindi mo rin to tikman. Nung isang araw ay nagpunta ako sa palengke para bumili ng bigas at nung nag-ikot-ikot nga ako dito sa may isdaan ay nakakita ako nitong sasing. Sasing nga ang tawag niyan dito sa amin at pangalawang beses ko pa lang na nakakakita ng ganito dito sa palengke kasi bihira nga tong ibinibenta at si Mana nga lang din yung nakita ko na nagbebenta ng ganito dito. Sa may bandang dulo dito sa Batan Public Market, yung pinakapwesto niya at 100 pesos per kilo nga yung benta niya dyan at bumili nga lang ako ng 1 kilo. At sa makikita nga ninyo ay buhay na buhay pa tong mga sasing o higanting bulate ang tawag ko dyan kasi tignan nyo naman yung itsura, mukha talagang bulate pati yung kulay. Pero dahil nga curious ako kung ano ba talaga yung lasa nito at ang sabi nga nila ay masarap daw tong kilawin at iprito, pero dahil nga hindi ako masyadong kumakain ng kilawin ay ipiprito ko na lang to for today's video, pero syempre lalagyan natin yan ng masarap na breading. Pero kahit na nga mukha tong bulate ay hindi naman to katulad ng bulate na kapag inasinan mo ay matutunaw, ito kabaligtaran nun. Ito naman napakaganit nito at saka napakakunat. Dahil first time ko nga magluluto nito ay napaturo ako kay Auntie Inat kung paano to linisin at ganito nga yung ginagawa dyan para matanggal natin yung bitukan niya sa loob na puro buhangin. Yung ganitong proseso ay para ka lang naglilinis o nagbabaliktad ng isaw ng manok, pero itong sasing wala siyang butas. Kaya kapag binaliktad mo siya ay magpuputukan siya kasi puro siya tubig sa loob. Kaya yung nakikita ninyo na tumatalsik na parang tubig dyan ay galing yan sa loob ng sasing at yung pinakakulay nga pala nung tubig sa loob niyan ay parang kulay pula. Alam nyo yung parang pinaghugasan ng isda. Ganon yung kulay niya. Kaya kapag lilinisin nyo to, dapat nakalubog to sa tubig para kapag halimbawang pumutok siya ay hindi kayo matatalsikan. At eto nga pala yung sinasabi ko kanina na dapat tanggalin kapag maglilinis nito, etong mga bituka niya. So sa nakikita nga ninyo ay kulay itim yan kasi puro yan buhangin sa loob. Kasi ito daw sasing nakatira to sa ilalim ng buhangin dun sa may ilog. Kaya syempre expected na natin na yung bituka niya o yung tinain niya ay puro din buhangin. So yan nga pala yung pinakatinatanggal dyan at saka yung isa na mga puti-puti na nakadikit dun sa may pinakabalat niya. Ito yung sinasabi ko na parang mga puti-puti na nakadikit dun sa balat niya, so tinatanggal din yan at dapat yung magiging itsura niya kapag nalinis na natin siya ay ganito na lang. Nabaliktad ko na nga lahat yan kaya ang gagawin ko naman ay hugasan ko yan mabuti para matanggal ko pa yung mga iba pang mga nakadikit na bituka sa kanya. So ganito na nga pala yung itsura niyan kapag nabaliktad, so para na yung plastic at napakaganit niyan at yung mapapakinabangan lang talaga dyan ay yung pinakabalat niya. At nung malinis ko na nga yan at matanggal ko na yung mga nakadikit sa kanya ay hinugasan ko yan ulit at saka ko naman yan pinagputol-putol para hindi naman masyadong mahaba kapag lulutuin ko na. So ganito na nga pala yung magiging itsura niyan kapag napagputol-putol na ay para na siyang pasta. At nung okay na nga yan ay sisimulan ko na yang lutuin, pero bago ko nga yan iprito ay pakukuluan ko muna yan ng mga 1.5 oras para medyo lumambot at pupwede na siyang makain. At pagkatapos nga ng 1.5 oras na paglalaga sa kanya ay eto na yung itsura ng mga sasing, o di ba para na talaga siyang pasta, para na siyang penne pasta. At yung pinakaamoy nga nito ay para kang naglaga ng mais. Pwede ko na tong iprito pero syempre gagawa muna ako ng masarap na breading. So eto nga palang breading na gagawin ko ay katulad lang to nung breading na ginawa ko nung nagluto ako ng crispy isaw. Parehas na parehas lang yung ginamit ko na sangkap dito, ang pinagkaiba nga lang ay nilabnawan ko at dinagdagan ko ng tubig yung ginawa kong wet butter. Dinagdagan ko rin to ng curry powder para mas tumapang yung pinaka-flavor niya kasi itong sasing wala talaga siyang distinct na lasa. Hindi siya maalat, hindi siya matamis at katulad nga ng sabi ko kanina na kapag nilaga mo to, yung pinakaamoy niya ay para kang naglaga ng mais pero masarap siya kasi malinamnam. Hindi rin siya malansa at wala rin siyang kakaibang amoy kaya nga yung iba ay kinikilaw nila to. At mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko. So ganito ko nga pala yan lagyan ng breading. Binabad ko muna yan dun sa wet breading at saka ako naman yan pinagulong dito sa aking dry breading at saka ako na yan pinirito. Ganito nga yung lagi kong ginagawa kapag magpiprito ako ng mga may breading kasi para mas kumapit pa yung pinaka-flavor ng aking breading at saka para mas lumutong. At nung okay na nga yan ay magsisimula na rin ako na magprito at dahil pinakuluan ko na nga ito ng 1.5 oras ay saglit ko lang ito na piprituhin. Aantayin ko lang na medyo mag-brown yung breading na inilagay ko at saka ko na yan hahanguin sa mantika. At kapag ganito na nga yung itsura niyan at sa tingin ninyo ay malutong na yung inilagay nyong breading ay ayan, luto na yan. At eto nga pala lahat yung mga naluto kong sasing. O diba ang ganda ng itsura niya?
para kang nagluto ng chichirya. At nung maluto na nga yan, ay syempre titikman ko yan at kakainin ko yan dahil wala naman akong niluluto dito sa aking vlog na hindi ko kinakain o hindi ko tinitikman. At in fairness, kahit pala ganun yung itsura niya, ay masarap pala talaga siya at hindi mo siya titigilang kainin. Hindi ko ma-explain kung ano yung pinakalasa niya pero masarap talaga siya. At habang namamapak nga ako nitong mga fried sasing, ay magsha-shoutout muna ako. So shoutout po sa Dahuya family from Ma'am May Lopez, kay Sir Melvin Inchon ng Malinaw Aklan, kay Ma'am Ritz L. Ruiz, at kay Sir Neljan Reclamente ng Lawaan, New Washington, Aklan. Maraming salamat po!